We will give them our timeline dahil ang nangyari itong mga disappearances mga 2021 or 2022, di ba? So, pagbigay po natin ng information natin, we will expect now the Anthropology Department of the UP or the Forensic Pathology Department or the Japanese Embassy or government to tell us how long these people have been dead. Inanunsyo kamakailan ng Philippine National Police o PNP Forensic Group na walang nakuhang DNA profile sa mga nakuhang buto sa Taal Lake kaugnay ng paghahanap sa missing sa Bungeros. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano, hihingi sila ng tulong sa University of the Philippines para sa DNA testing. Partikular na rito ang Anthropology Department at Forensic Pathology Department ng Universidad. Hinihikayat din ng kagawaran ang mga kaanak ng missing sa Bungeros na magbigay ng DNA samples para sa cross-matching. Sa update na ibinigay ng DOJ kanina sa search and retrieval operations mula noong July 29 hanggang August 4, may nakuha pa rin silang mga buto tulad ng pinaniniwalaang bungo ng tao, mga buhok at mga damit. Umaasa pa rin ang DOJ na magkakaroon ng DNA profiles sa mga nakuhang buto. I think these will be better samples for DNA as compared to yung unang batch na sinabi ng PNP na wala na sila makuha. Hindi pa rin inaalis ng Justice Department ang paghingi nila ng tulong sa Japan para sa DNA testing. Ang Philippine Coast Guard pa rin ang mangunguna sa diving kasama ang PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO. Malakas na ebidensya kapag napatunayan sa pamamagitan ng mga buto ang pagkamatay ng missing sa Bungeros. Magpapalakas ito sa pahayag ng whistleblower na pinatay nga ang mga biktima. In a murder case, it's very helpful to produce the body of the victim. No? So if we are able to identify that the person that we are looking for and that we assumed was already dead is exactly this person, at mapapalakas po talaga ang kaso natin. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.